Nag-aabang ang mga deep buyers habang pilit kinakapitan ni Bitcoin ang important zone sa 112,000 price range. Isang araw matapos ng pinakamalaking single-day long liquidation ng taon. Noong Monday, umabot sa $1.60 billion ang nasunog na leverage longs at habang sinusubukang bumawi ang market, may babala ang ilang on-chain at derivatives metrics na maaari pang sundan ito ng mas malalim na pagbagsak. Ayon sa mga analyst ng Glassnode, papasok na ang BTC sa late cycle phase, isang yugto kung saan tumataas ang profit-taking at humihina ang follow-through ng mga bagong highs. Sa intraday, kahit na sandaling nanatili sa itaas ng 112,000, ipinapakita ng aggregated CVD data mula high block na nananatiling dominante ang mga sellers. Kaya't mas mataas ang chance na subukan muli ang mas mababang bahagi ng range. Sa likod ng kortina, kita sa true retail longs ang short accounts, Binance na parehong nagdagdag ng leverage ang retailers at whales mula pa noong Monday habang pababa ang price. Sabay nito, ang 1 million to 10 million cohort anchored CVD at 1,000 to 10,000 4-hour anchored CVD ay nagtatala ng tuloy-tuloy na banggaan ng bid at ask. Walang malinaw na kabig ng panig, ngunit kumakapal ang friction habang lumalapit ang price sa mga zone ng liquidity. Kapag inihambing ang bid-ask ratio gamit ang 10% aggregate order book depth, makikitang humuhupa ang agarang selling pressure habang sinusubukan ni BTC na mag-consolidate sa 113 at 111,000 band. Gayunpaman, hindi paligtas ng bulls. Ang mga liquidation heat map ay nagpapakita ng inunguya ng price ang nasa ilalim ng bid liquidity at may mas malaking cluster sa paligid ng 107,000 na maaaring hilahin ang price action kung muling manghina ang bids. Kung lalaparan ng lente at ihiwalay muna ang macro, spot ETF flows at US equities, lumalabas na ang daily na galaw ng price nitong mga linggo ay pinangungunahan ng perpetuals. Nananatili ang open interest sa loob ng $46 billion to $53 billion band mula huling bahagi ng July 22 hanggang ngayong linggo. Maliban sa mga quick bounce mula sa range lows na 112,000 na nangyari noong August 3 at 107,000 noong September 1. Kapansin-pansin ang kakulangan ng malakas na spot buy volume at ang pag-iwas sa aggressive long leverage sa perps. Sa ganitong setup, tumataas ang posibilidad na itulak ng mga sellers ang price patungo sa mga leverage longs na nasa risk maliquidate sa 110,000 hanggang 106,000 price range, lalo na kung magtutuloy ang pagnipis ng buy-side depth. Sa cycle context, inilatag ng Glassnode na ang kasalukuyang bull run ay nagpapakita ng kaparehong sign sa 2015 to 2018 at 2018 to 2022 cycles. Madalas sumunod ang mga bagong all-time high makalipas ang 2 hanggang 3 buwan matapos pumasok sa late phase ang mga signal. Nananatili ang circulating supply sa ibabaw ng +1 standard deviation profit band ng 273 na sunod-sunod na araw, pangalawa sa 335 days streak noong 2015 to 2018. At nakapag-realize na ang long-term holders ng mas maraming profit kesa sa halos lahat ng nakaraang cycle maliban sa isa. Indikasyon na dumadami ang posibleng sell-side pressure. Sa kabilang banda, mas mahina ang capital inflows kesa sa mga linggong nagtulak ng 100,000 breakout noong late 2024. Ang BTC realized cap growth ay umabot lang ng 6% month-to-month nitong mga nagdaang linggo kumpara sa 13% noon. Ang profit-taking volume sa pinakahuling all-time high attempt ay mas mababa rin kesa sa mga spike noong 70,000, 100,000 at 122,000. Gayunpaman, moderate ang realized losses sa 112 million per day. Pasok pa sa historical norms ng mga local na retracement at hindi pa sign ng malalim na capitulation. May demand pa rin. Ipinapakita ng CryptoQuant na ang pinakabatang cohort wallets over 1 month ay nag-flip sa net positive at nagdagdag ng 73,702 BTC ngayong September. Ang short-term holders ay agresibo ring nag-accumulate na sa 159,000 BTC ang nadagdag at ina-absorb ang coins na idinidistribute ng long-term holders. Classic dynamics sa mga bull market na tumatagal. Ngunit nagbabala ang sentiment na ang sobrang eagerness ng retail na bumili sa dip ay madalas na nauuna sa karagdagang downside at kulang pa ang short positioning para makabuo ng isang malaking short squeeze. Sa sentiment backdrop, negative ang tune mula nang mabasag ang 114,000 pero hindi pa naaabot ang malalim na fear na karaniwang nagtatakda ng clean bottom. Nakakatulong na patuloy na nag-accumulate ang mga whales. Ang wallets na merong 10 to 10,000 BTC ay nagdagdag
dagdag ng mahigit 56,000 coins mula sa huling bahagi ng Agosto. Bumaba rin ang exchange balance ng lampas 31,000 BTC sa nakalipas na buwan, kaya sumisikip ang near-term na supply at maaaring magbigay ng caution sa ilalim kung sakaling may isa pang leg down. Sa tape reading at liquidity mapping, ang pinakamalapit na gravity well ay nananatili sa 110 or 106,000 price level dahil sa leverage at bid clusters. Kung magtagal ang consolidation sa 113,000 or 111,000 na may unti-unting paghina ng negative CVD, pwedeng sumiklab ang relief squeeze pabalik sa mid 114,000 hanggang high of 115,000. Subalit kung bibigay ang 111,000 intraday support, natural na susunod na magnet ang 107,000 heat map cluster, at kapag nagyanig ang 107,000, maaaring matag ang 106,000 na pinagsasaluhang liquidation band. Ang bull case sa late phase context ay hindi agad peak ang kahulugan nito. Sa mga nakaraang cycle, ang kombinasyon ng mataas na realized profits, humihinang rejection at rotation ng supply sa STH cohorts ay madalas na sinusundan ng ilang buwang range bago ang isa pang attempt sa price discovery. Ang bear case naman ay malinaw din kung magpapatuloy ang futures-led spotlight na rally blueprint, madali para sa sellers na ibagsak ang price sa pockets ng over-leverage longs at mag-trigger ng cascading liquidation tungo sa low ng 100,000 kung mabibigo ang mga bid sa 110,000. Samantala, sa mas malawak na market narrative ngayong 2025, hindi lang gold ang kumakain ng spotlight. Overperformer din ang silver, platinum at palladium kumpara kay BTC. Mula sa data ng TradingView, ang gold ay tumaas ng 44% sa record na $3,784, silver 53%, platinum 60% at palladium 33%. Si Bitcoin na madalas tawaging digital gold ay lagpas 20% lamang pataas. Year to date sa bandang 113,000, malayo sa pace ng mga precious metal. Malinaw ang dahilan sa harap ng lumalalang fiscal outlook ng mga advanced economies, banta sa independent ng Fed at mga epekto ng trade war na nanatiling default na safe haven ang bullion complex. Dagdag pa, malaki ang tailwind ng central banks. Pinagsama-samang hawak nila sa gold ay nasa 36,000 metric tons at sa nakalipas na 3 taon, higit 1,000 metric tons kada taon ang binibili. Mahigit dobleng average ng nakaraang dekada mula nang sumiklab ang pandemya at sumunod ang gyera sa Ukraine. Hanggat wala pa sa balance sheets ng mga central bank si BTC, limitado ang papel nito bilang reserve asset sa traditional na perspective. At sa price, nakikita pa ang epekto ng mga distribution mula sa lumang wallets sa itaas ng 110,000 na kumukontra sa inflows mula ETF. Quick price action update din tayo kay BTC. Kung mapapansin nyo yung market structure ngayon ni Bitcoin, meron na tayong lower low and lower high. Pagkatapos ma-reject nito sa 117,000 price level. I think nasabi ko yan sa mga previous analysis ko. Now, dahil meron tayong lower high na nabuo, tumataas ang posibilidad na mag-retest yung price dito sa 108,000 or lower para makapag-create pa siya ng another lower low. Kasi mag-create yan ng continuation of downtrend channel. Kung hindi agad siya magbabounce, kailangan kasi ni BTC mag-bounce sa area na ito, madepensahan ng support or dito mismong sa previous low. Kasi despite the upcoming rate cut, despite the positive news, hindi nito na itulak pa itaas ang price. Signs of weakness yun sa panig ng bulls, kaya tumataas talaga ang possibility na mag-drop pa ito and create a new low. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.